Milyon-milyong piso para sa mga puting rosas. Halos matakpan na ng mga ito ang buong sementeryo. Pero hindi na ito maaamoy ni Helena. Nakaupo si Ricardo sa harap ng ginintuang kabaong. Tuwid ang likod. Suot ang kanyang pinakamahal na itim na suit. Sa mata ng libu-libong nakikiramay, siya ang larawan ng isang perpektong asawa, matatag, kagalang-galang, isang bilyonaryong nagdadalamhati. Pero sa loob niya, parang may sumasakal sa kanya. Manhid na ang kanyang mga kamay. Ang bawat condolence na naririnig niya ay parang tunog ng basag na salamin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat ng naroon na isa lamang itong malaking palabas. Dahil ang totoo, pakiramdam niya ay siya ang pumatay sa asawa niya. Hindi gamit ang baril o patalim, kundi gamit ang kanyang kapabayaan. Kung hindi siya naging abala sa kumpanya, kung sinagot lang niya ang tawag ni Helena noong gabing iyon, baka buhay pa ito ngayon. Ngayon, ihatid na natin sa huling hantungan ang ating kapatid na si Helena. Basag ng boses ng pari, sa katahimikan, tumayo si Ricardo. Ito na ang katapusan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang malamig na hawakan ng kabaong. Handa na siyang magpaalam. Itigil niyo yan! Isang matinis na sigaw ang bumasag sa solemnidad ng seremonya. Napalingon ang lahat. Mula sa likuran ng mga nakaitim na bodyguard, isang batang babae ang pilit na sumisiksik. Gulo-gulo ang buhok nito. Puno ng putik ang damit na halatang luma na. Siguro ay 12 anyos lang ito. Huwag niyo siyang ilibing! Sigaw ulit ng bata habang hinihila siya ng 2 malalaking bodyguard palayo. Kumunot ang noo ni Ricardo. Sino ang batang ito? Bitawan niyo ako. Kailangan malaman ni Sir Ricardo. Humahagulgol na ang bata. Kailangan niyang malaman. Nagkatinginan ng mga bisita. May mga nagbulungan. Nakakahiya. Isang iskandalo sa gitna ng libing ng taon. Sininyasan ni Ricardo ang head ng security na paalisin na ang bata. Ayaw na niyang pahabain pa ang eksenang ito. Masakit na ang ulo niya. Pero bago pa man tuluyang makaladkad ang bata palayo, sumigaw ito ng mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Ricardo. Walang laman yan. Walang laman ang kabaong. Natigilan ang buong sementeryo. Kahit ang ulan ay parang huminto sa pagbagsak. Napatingin si Ricardo sa kabaong. Pagkatapos ay tumingin siya sa bata. May kung anong kuryente ang gumapang mula sa talampakan ni Ricardo paakyat sa kanyang batok. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Kaba? Takot? O pag-asa? Sandali! Ang boses ni Ricardo ay parang kulog na nagpatahimik sa buong paligid. Huminto ang mga guard. Ang batang babae na nanginginig at puno ng putik ang tuhod ay nakatingin ng diretso sa mga mata niya. May takot sa mukha nito pero walang bahid ng pagsisinungaling. Ricardo, bulong ng kanyang ina na nasa tabi niya, hinihila ang kanyang braso. Anak, huwag kang maniwala sa kanya. Baliw lang yan. Ituloy na natin ito. Pero hindi na naririnig ni Ricardo ang sinasabi ng ina niya. Ang tanging naririnig lang niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Doug, 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 Doug. Totoo ba? Paano kung totoo? Marahan niyang inalis ang kamay ng kanyang ina. Humakbang siya palapit sa kabaong. Ang bawat hakbang ay parang paglakad sa ilalim ng tubig. Mabigat, mabagal, nakakalithal. Sir Ricardo, bawal po yan. Subok na awat ng funeral director. Pero isang matalim na tingin lang mula kay Ricardo ay sapat na para umatras ito. Nakatayo na siya ngayon sa harap ng huling himlayan ng kanyang asawa. Ang kabaong na ito ay nagkakahalaga ng higit pa sa bahay ng karamihan. Gawa sa pinakamagandang kahoy, pinalamutian ng ginto. Pero kahoy at ginto lang ba ang nasa loob nito? Inilapat ni Ricardo ang kanyang nanginginig na kamay sa takip ng kabaong. Malamig, napapikit siya. Isang munting dasal.
Sana mali ang batang yon. Sana nandyan ka, Helena. Dahil kung wala ka dyan, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Huminga siya ng malalim. Buong puwersa niyang itinulak ang mabigat na takip. Bumukas ito nang may mahinang langit-ngit. Napasinghap ang lahat ng tao sa likuran niya. Ang ilan ay napasigaw. Bumagsak ang tuhod ni Ricardo sa lupa. Wala. Walang Helena. Walang bangkay na maputla at payapa. Sa gitna ng mamahaling satin at seda, may nag-iisang bagay na nakalagay. Isang lumang manyikang porselana. Basag ang mukha nito. Ang isang mata ay nakadilat. Nakatitig kay Ricardo na parang nanunuya. Ang suot nitong damit ay pamilyar. Ang paboritong pulang bestida ni Helena. Diyos ko! Bulong ni Ricardo. Parang gumuho ang mundo sa paligid niya. Isang masamang biro ba ito? Sino ang gagawa nito? Nasaan ang asawa niya? Sa gitna ng nakakabinging katahimikan at gulat ng lahat, biglang may tumunog. Kring! Kring! Isang pamilyar na ringtone. Napahawak si Ricardo sa kanyang dibdib, galing sa inner pocket ng kanyang suit. Ang cellphone niya. Dahan-dahan parang robot, dinukot niya ito. Halos mabitawan niya ang telepono nang makita ang pangalan sa screen. Tumigil ang paghinga ni Ricardo. Ang tumatawag, si Helena. Nanginginig ang daliri ni Ricardo. Nang pindutin niya ang answer button, idinikit niya ang cellphone sa kanyang tainga. Ang buong sementeryo, ang mga sigawan, ang pagtunog ng sirena ng pulis, lahat ay parang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso at ang nasa kabilang linya. Helena? Garalgal na boses ni Ricardo. Mahal, nasaan ka? Walang sumagot. Walang pamilyar na boses ng kanyang asawa. Walang paghingi ng saklolo. Sa halip isang mabagal at nanggagalaiting paghinga ang narinig niya. At pagkatapos, isang tawa. Isang tawa na dumaan sa voice changer. Mababa. Garalgal. Parang galing sa ilalim ng lupa. Nakita mo na ba, Ricardo? Nakita mo na kung paano kita lokohin? Sino ka? Nasaan ang asawa ko? Sigaw ni Ricardo. Patay na siya sa mata ng mundo at malapit na siyang mamatay sa puso mo. Tuot, 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 naputol ng linya. Sir Ricardo, naramdaman niya ang paghawak ng isang pulis sa kanyang balikat. Doon lang bumalik ang ingay ng paligid. Ang mga bisita ay nagkakagulo. Ang media ay nag-aagawan makakuha ng litrato ng kabaong na walang laman. Sir, kailangan po naming kunin ang batang yon. Turo ng pulis kay Maya na ngayon ay umiiyak na sa tabi ng isang nicho, pinalilibutan ng mga security guard. Siya ang primary suspect natin. Baka kasabwat siya sa pagnanakaw ng bangkay. Tumingin si Ricardo kay Maya. Ang bata ay nanginginig, yakap-yakap ang sarili. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Pero nandoon pa rin ang tapang na nakita niya kanina. Kung kasabwat ito, bakit siya nito binabalaan? Hindi, madiin na sabi ni Ricardo. Inayos niya ang kanyang coat kahit magulo na ang kanyang isip. Sasama siya sa akin. Pero sir, protocol po. Ako ang asawa. Ako ang biktima rito. Sigaw ni Ricardo, dahilan para tumahimik ang pulis. Ang batang yan ang tanging susi ko para mahanap si Helena. Walang gagalaw sa kanya. Mabilis na naglakad si Ricardo palapit kay Maya. Kinuha niya ang basag na manyikang porselana mula sa kabaong at binitbit ito na parang isang ebidensya ng krimen. Halika, sabi niya sa bata. Hindi ito utos, kundi isang pakiusap. Sa loob ng sasakyan ni Ricardo, tahimik ang lahat. Nakalak ang mga pinto. Ang tint ng bintana ay naghihiwalay sa kanila mula sa gulo sa labas. Nakaupo si Maya sa tapat niya, hindi makatingin ng diretsyo. Ang putik sa damit nito ay kumakalat sa mamahaling leather seat pero walang pakialam si Ricardo. Anong pangalan mo? Tanong ni Ricardo. Mahinahon na ang boses niya ngayon. Pilit na tinatago ang panik na nararamdaman. Maya po.
Bulong ng bata. Maya, paano mo nalaman na walang laman ang kabaong? Nasaan si Helena? Napaluha ang bata. Pinunasan niya ang sipon gamit ang likod ng kanyang palad. Narinig ko po si tatay. May kausap siya sa telepono kagabi. Sabi niya, Boss, ayos na. Akala nila patay na si Ma'am Helena. Nailibing na ang manika. Kumuyom ang kamao ni Ricardo. Sino ang tatay mo? Tumingala si Maya. Si Mario po. Mario Santos. Natigilan si Ricardo. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Si Mario. Ang driver niya sa loob ng 5 taon. Naalala niya ang nangyari 6 na buwan na ang nakakaraan. Nawawala ang isang mamahaling relo ni Ricardo. Pinagbintangan niya si Mario. Sinigawan niya ito sa harap ng maraming tao at pinalayas ng walang separation pay. 1 linggo matapos iyon, nahanap ni Ricardo ang relo. Nahulog lang pala ito sa singit ng sofa. Pero hindi na siya nag-abalang hanapin si Mario para humingi ng tawad. Para sa kanya. Driver lang naman iyon. Madaling palitan. Ang kapabayaan ba niyang iyon ang nagtulak kay Mario para gawin ito? Kasalanan ko to. Bulong ni Ricardo sa sarili. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang karma ay hindi lang bumalik sa kanya. Sinagasaan siya nito. Sir, hikbi ni Maya. Mabait po ang tatay ko. Napilitan lang siya. Kasi wala kaming pambili ng gamot ni nanay. At galit na galit siya sa inyo. Sabi ng kausap niya, bibigyan daw siya ng hustisya. Hustisya. Isang salita na ngayon ay parang patalim na nakatutok sa leeg ni Ricardo. Biglang tumigil ang sasakyan. Nasa tapat na sila ng mansyon. Sir, nandito na po tayo. Sabi ng bagong driver. Bumaba si Ricardo, bit-bit pa rin ang manika. Lutang ang isip niya. Kailangan niyang mahanap si Mario. Kailangan niyang mahanap ang lalaking winasak niya ang buhay para mabuo ulit ang sa kanya. Pumasok siya sa kanyang private study room. Inilapag niya ang manika sa ibabaw ng kanyang mahogany desk. Tinitigan niya ito. Ang basag na mukha. Ang nakakatakot na ngiti. Ang suot nitong pulang bestida ay eksaktong kopya ng suot ni Helena noong huli silang mag-date. Ang gabing nag-away sila dahil mas pinili niyang sagutin ang tawag ng isang investor kaysa hawakan ang kamay ng asawa niya. Sadya ito. Bulong ni Ricardo. Lahat ng ito ay sadya. Napatingin siya kay Maya. Nakaupo ang bata sa dulo ng sofa. Takot na humawak sa mamahaling vase. Maya, tawag niya. Saan nakatira ngayon ang tatay mo? Sa dati pa rin ba? Umiling ang bata. Hindi na po. Mula noong paalisin niyo siya, palipat-lipat na kami. Sa ilalim ng tulay minsan sa sementeryo. Pero nitong nakaraan laging may kausap si tatay sa gabi at lagi siyang umaalis. Kumirot ang puso ni Ricardo. Ang paghihirap ng mag-amang ito, siya ang may gawa. Ang halimaw na dumukot sa asawa niya ay siya rin mismo ang lumikha. Binalik niya ang tingin sa manika. Gusto niya itong ibato sa pader. Gusto niyang basagin ito hanggang sa maging pino. Pero may pumigil sa kanya. May kakaiba sa mata ng manika. Yung isang mata na nakadilat. Kulay asul ito. Gawa sa babasaging salamin. Pero nang tamaan ito ng ilaw mula sa lampshade, may kuminang sa gitna ng pupil nito. Hindi ito basta pintura. Hindi ito basta salamin. Lumapit si Ricardo. Inilapit niya ang kanyang mukha sa manika. Halos maduling siya sa sobrang lapit. Sa gitna ng itim na pupil ng manika, may maliit na lente. Napakaliit. Pero pamilyar na pamilyar kay Ricardo dahil gumagamit ang kumpanya niya ng ganitong teknolohiya para sa surveillance, isang microcamera. Nanigas si Ricardo. Ang paghinga niya ay bumagal. Ang balahibo niya sa batok ay nagsitayuan. Hindi lang ito mensahe. Hindi lang ito pananakot. Ang manikang ito ay isang mata. Nanonood sila. Nanonood ang dumukot kay Helena. Nakikita siya nito ngayon. Nakikita nito ang gulat sa mukha niya, ang pawis sa noo niya, ang takot sa mga mata niya. Dahan-dahan, inangat ni Ricardo ang manika. Itinapat niya ang mukha nito
sa mukha niya. Kung nanonood sila, gusto niyang makita nila ang galit niya. Alam kong naririnig niyo ako, bulong ni Ricardo. Ang boses niya ay nanginginig sa pinaghalong puot at desperasyon. Tinitigan niya ng diretso ang lente sa loob ng mata ng manyika. Akala niyo nanalo na kayo. Akala niyo napabagsak niyo na ako. Hinawakan niya ng mahigpit ang leeg ng manyika na parang leeg ng taong kumuha sa asawa niya. Nagkakamali kayo. Hindi pa ako patay. At hahanapin ko kayo. Kahit sa impyerno pa kayo magtago. Biglang kumislap ng pula ang mata ng manyika. Isang senyales na active ang transmission. At sa katahimikan ng opisina, muling tumunog ang cellphone niya. Isang text message. Good luck, Ricardo. Magsisimula na ang palabas. Nagising si Helena sa isang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Masakit ang kanyang ulo, parang binibiyak sa dalawa. Ang huling naaalala niya ay ang paghinto ng sasakyan, ang pagkabasag ng salamin, at ang matapang na amoy ng kemikal na tumakip sa ilong niya. Puti, puro puti ang nakikita niya. Nasa langit na ba siya? Sinubukan niyang bumangon, pero nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa sapin ng kama. Seda, mamahalin, malambot. Inilibot niya ang kanyang paningin. Nasa isang malawak na kwarto siya. May chandeliers, may mamahaling sofa, at may isang malaking painting sa dingding. Mukha itong kwarto sa isang 5-star hotel. Pero may mali. Walang bintana. Kahit isang siwang kung saan pwedeng pumasok ang sikat ng araw, wala. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa artipisyal na mga bombilya sa kisame. Tumayo si Helena. Pipilay-pilay. Tumakbo siya papunta sa pinto. Nakalock. Kinalampag niya ito ng buong lakas. Tulong! Tulungan niyo ako. Ricardo. Walang sumagot. Ang boses niya ay parang nilamon lang ng makakapal na pader. Ang kwartong ito ay hindi lang basta kulungan. Ito ay isang soundproof na kahon. Napaupo siya sa sahig. Nanginginig. Nasaan si Ricardo? Hinahanap kaya siya nito? O baka patay na rin ang asawa niya? Biglang tumunog ang electronic lock ng pinto. Click! Napaurong si Helena. Dumampot siya ng isang mabigat na lampshade bilang panangga. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad, gwapo, at suot ang isang napakalinis na itim na suit. May dala itong silver tray na may pagkain. Nginitian siya nito. Isang ngiti na hindi umabot sa mga mata. Gising ka na pala, Sleeping Beauty. Bati ng lalaki. Ang boses nito ay pamilyar. Masyadong pamilyar. Nanlaki ang mata ni Helena. Nabitawan niya ang lampshade. Franco? Tumawa ng mahina si Franco. Ibinaba niya ang tray sa mesa nang may ingat, parang nagsisilbi lang sa isang restaurant. Naalala mo pa pala ako, Helena. Akala ko, nakalimutan mo na ang dating business partner ng asawa mo. Anong ginagawa mo? Nasaan ako? Nasaan si Ricardo? Sunod-sunod na tanong ni Helena. Lumapit si Franco sa kanya. Umurong naman si Helena hanggang sa sumandal siya sa pader. Hinawakan ni Franco ang isang hibla ng buhok ni Helena at inamoy ito. Nasa labas si Ricardo at ikaw. Nandito ka sa bago mong bahay. Maganda ba? Ipinagawa ko ito para lang sa'yo. Pakawalan mo ako. Hahanapin ako ni Ricardo. Papatayin ka niya. Sigaw ni Helena, sabay tulak kay Franco. Hindi natinag si Franco. Sa halip, kinuha niya ang remote control sa kanyang bulsa at itinutok sa malaking flat screen TV na nakadikit sa pader. Hahanapin? Ulit ni Franco nang may halong pangungutya. Tingnan mo muna ito bago ka umasa. Bumukas ang TV, napasinghap si Helena, isang live coverage ng balita. Headline, ang libing ng asawa ng bilyonaryo. Nakita niya ang sementeryo, nakita niya ang maraming bulaklak, at sa gitna ng lahat, nakita niya ang mukha niya sa isang malaking frame
na nakapatong sa ibabaw ng kabaong. Hindi, bulong ni Helena. Napahawak siya sa kanyang bibig. Buhay ako. Nandito ako. Alam ko, bulong ni Franco sa tainga niya. Pero sila, hindi nila alam. Sa screen, nakita niya si Ricardo, nakatayo sa harap ng kabaong, umiiyak. Gustong pumasok ni Helena sa loob ng TV. Gusto niyang yugyugin si Ricardo. Huwag kang maniwala. Nasa likod mo lang ako. Tingnan mo siya, sabi ni Franco. Tinuturo si Ricardo sa screen. Umiiyak siya ngayon. Pero alam mo kung ano ang talagang iniisip niya. Salamat at tapos na. Sinungaling ka! Sigaw ni Helena. Mahal ako ng asawa ko. Mahal? Tumawa ng malakas si Franco. Helena, isa kang tropeo para sa kanya. Isang palamuti. Ngayong wala ka na. Malaya na siyang maghanap ng mas bata, mas maganda, at mas kapaki-pakinabang sa negosyo niya. Ang libing na yan, iyan ang pinakamahal na paraan ng pagtatapon ng basura. Tumigil ka! Tinakpan ni Helena ang kanyang mga tainga. Pumatak ang kanyang mga luha. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa pisikal na sugat. Pinatay ni Franco ang TV ng eksaktong isasarado na sana ang nitso. Sa video recording na pinapakita niya, naglakad si Franco papunta sa pinto. Huminto siya sandali at lumingon. Wala nang maghahanap sa'yo, Helena. Para sa mundo, abo ka na lang. Lumabas si Franco pero bago sumara ang pinto, may inihagis siya sa paanan ni Helena. Hindi ito pagkain. Isang makintab na bagay na tumunog ng tumama sa sahig. Isang patalim. Kung sakaling hindi mo na kaya ang lungkot, huling sabi ni Franco, bago tuluyang sumara ang pinto. Pwede mong tapusin ang kwento mo. Tutal, tapos na rin naman ang papel mo sa buhay ni Ricardo. Naiwan si Helena na nakadapa sa sahig. Tinitigan niya ang patalim. Tinitigan niya ang itim na screen ng TV. Ang katahimikan ng kwarto ay bumalik. Pero ngayon, kasabay nito ang boses ni Franco na paulit-ulit sa utak niya. Wala nang maghahanap sa'yo. Dahan-dahan, inabot ng nanginginig na kamay ni Helena ang patalim. Hindi sanay si Ricardo sa ganitong lugar. Ang amoy ng kanal na humahalo sa usok ng mga sasakyan ay halos bumaligtad sa sikmura niya. Ang putik ay dikit-dikit sa kanyang mamahaling sapatos. Dito sa eskinita ng tondo, walang kwenta ang bilyon-bilyong piso niya. Dito po, sir, turo ni Maya. Nagtago si Ricardo sa likod ng isang poste ng kuryente. Kasama niya ang isang pribadong investigador na kinuha niya, si Nestor, isang dating pulis na masisipag ang mata. Sa di kalayuan, sa isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, may isang lalaking nakaupo. Umiinom ito ng gin, balisa, at panay ang lingon sa paligid. Si Mario. Kumulo ang dugo ni Ricardo. Ito ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng buhay ng asawa niya. Ito ang lalaking naghatid kay Helena sa kamatayan. Gusto niya itong sugurin. Gusto niya itong bugbugin hanggang sa umamin. Sir, ako na ang bahala, bulong ni Nestor. Akmang bubunot ng baril. Hindi, pigil ni Ricardo. Ang boses niya ay matigas. Gusto ko siyang makausap. Gusto kong makita niya ako. Humakbang palabas si Ricardo. Agad na napatingin si Mario sa direksyon nila. Nanlaki ang mga mata nito. Nalaglag ang basong hawak niya. Mario! Sigaw ni Ricardo. Parang kuneho na nakakita ng leon. Kumaripas ng takbo si Mario. Habulin niyo! Utos ni Ricardo. Tumakbo si Nestor. Tumakbo rin si Ricardo. Kahit hindi siya sanay sa ganitong habulan. Naging magulo ang eskinita. Tumalon si Mario sa ibabaw ng mga nakatambak na gulong. Umakyat sa bubong ng isang mababang bahay. Wala kang tatakbuhan, sigaw ni Ricardo. Ang puso niya ay parang sasabog sa dibdib. Hindi ininda ni Ricardo ang putik na tumalsik sa mukha niya. Hinubad niya ang kanyang coat at itinapon ito sa daan. Wala na siyang pakialam sa itsura niya. Ang kailangan lang niya ay ang asawa niya.
Na-corner nila si Mario sa isang dead end, pader na mataas ang nasa likod nito. Hinihingal na humarap si Mario. May hawak na maliit na patalim. Nanginginig ang kamay niya. "Huwag kayong lalapit!" sigaw ni Mario. "Papatayin ko kayo!" Lumapit si Ricardo, walang takot. Ang galit niya ay mas matindi pa sa takot sa patalim. "Saan mo dinala si Helena?" tanong ni Ricardo. Ang boses niya ay mababa pero nakakamatay. "Wala akong alam. Umalis na kayo." "Nakita ko ang CCTV sa tapat ng opisina ko, Mario. Nakita kitang kausap si Franco. Alam kong ikaw ang nagmaneho ng van." Napaiyak si Mario. "Wala akong choice, sir. Papatayin niya ang anak ko. Hawak niya si Maya." Natigilan si Ricardo. Dahan-dahan siyang tumabi para makita ni Mario ang nasa likuran niya. Lumabas si Maya mula sa likod ni Nestor. "Tatay," tawag ng bata. Nabitiwan ni Mario ang patalim. "Mamaya," napaluhod ang driver. "Anak, buhay ka." "Ligtas siya, Mario," sabi ni Ricardo. Nilapitan niya ang driver at hinawakan sa kwelyo. "Nasa akin ang anak mo. Walang nananakit sa kanya. Pero ang asawa ko, nasaan siya?" Humagulgol si Mario. Niyakap niya ang tuhod ni Ricardo. "Patawarin niyo ako, sir. Galit na galit ako sa inyo noon. Tinanggal niyo ako sa trabaho dahil lang sa relo na hindi ko naman ninakaw. Wala kaming makain. Namatay ang asawa ko dahil wala kaming pambili ng gamot. Kaya pumayag ako kay Franco." Hinila siya patayo ni Ricardo. "Wala akong panahon sa drama mo. Nasaan si Helena?" Tumingin si Mario kay Ricardo. Ang mata ng driver ay puno ng takot at awa. "Sir, baka huli na ang lahat." Nanlamig si Ricardo. "Anong ibig mong sabihin?" "Dinala namin siya sa lumang warehouse sa may Pantalan. Sa dating imbakan ng yelo, may kwarto doon sa ilalim. Soundproof. Dalhin mo kami doon. Ngayon na." Umiling si Mario. Tumutulo ang luha. "Hindi niyo naiintindihan, sir. Ang kwartong yon, nasa basement iyon na mas mababa pa sa dagat. Sabi ni Franco, may timer ang pinto." Hinawakan ni Ricardo ng mahigpit ang balikat ni Mario. "Anong timer?" "Kapag tumaas ang tubig sa Manila Bay mamayang gabi, kusang bubukas ang mga balbula. Ang kwarto, mapupuno ng tubig." Tumingin si Ricardo sa kanyang relo. 6:00 na ng gabi. Papalubog na ang araw at rinig na rinig niya sa di kalayuan ang tunog ng mga alon sa dagat. Ang tubig ay tumataas na. Malamig. Iyon ang unang naramdaman ni Helena. Hindi ang lamig ng aircon, kundi ang lamig na tumatagos sa buto. Nakaupo siya sa gilid ng kama, yakap ang kanyang mga tuhod. Kanina pa niya tinititigan ang patalim na iniwan ni Franco sa sahig. Kuminang ito sa ilalim ng ilaw. Tila inaakit siya. Natapusin na ang lahat. Pero biglang may narinig siyang kakaiba. Parang tunog ng gripo na naiwang bukas. Ibinaba niya ang kanyang paa sa sahig at naramdaman niya ang basa. Napatingin siya sa ibaba. Ang makapal na carpet ay nangingitim na sa tubig. Mula sa ilalim ng pinto, may pumapasok na maitim at mabahong likido. Dagat. Naalala niya ang amoy noong dinala siya rito. Amoy ng lumang Pantalan. Agad na tumayo si Helena. Sinubukan niyang buksan ulit ang pinto. Kinalampag ito ng buong lakas. "Tulong! Tulong! May tao ba dyan? Papasukin na ako ng tubig." Walang sumagot. Ang tubig ay mabilis na umaakyat. Mula sa talampakan, ngayon ay abot na sa kanyang bukong-bukong. Binalikan niya ng tingin ang patalim sa sahig. Ngayon ay lumulubog na ito sa tubig dagat. Napailing si Helena. Pinunasan niya ang kanyang luha. "Hindi!" bulong niya. "Hindi ako mamamatay dito." Umatras siya palayo sa patalim. Umakyat siya sa ibabaw ng mesa. Kung gusto siyang patayin ni Franco, hindi niya ito ibibigay ng kusa. Lalaban siya hanggang sa huling hininga. Sa labas, parang humihiyaw ang makina ng sasakyan ni Ricardo.
120 kilometro kada oras. Binabagtas nila ang R10 road papuntang Navotas. Pakibilisan pa! Sigaw ni Ricardo habang mahigpit na nakahawak sa dashboard. Sir, sagad na po ito. Sagot ni Nestor na nagmamaneho. Delikado na ang daan. Mas delikado ang kalagayan ng asawa ko. Tumingin si Ricardo sa likuran. Nakayuko si Mario, nagdarasal. Si Maya naman ay nakatingin sa labas ng bintana, tahimik na umiiyak. Tumingin si Ricardo sa kanyang relo, 6:45 p.m. Ang high tide ay nagsisimula na. Pumikit siya. Nakikita niya ang mukha ni Helena. Ang huling nangiti nito sa kanya bago siya umalis papuntang business trip. Ang pangako niyang babawi siya pagbalik niya. Puro pangako. Puro salita. Kapag may nangyaring masama sa kanya, bulong ni Ricardo sa sarili. Susunod ako. Ayun, turo ni Mario sa isang kalawanging gate sa dulo ng kalsada. Diyan ang dating ice plant. Sarado ang gate. May makapal na kadena. Sagasaan mo, utos ni Ricardo. Sir, sabi ko sagasaan mo. Wala tayong oras para magbukas ng kandado. Hinigpitan ni Nestor ang hawak sa manibela. Pinaharurot niya ang SUV. Bumangga ang sasakyan sa yero. At bakal, baag, tumilapon ang gate. Umuga ang buong sasakyan. Nabasag ang headlights. Tumigil ang sasakyan sa gitna ng madilim na compound. Usok ang lumalabas sa makina. Agad na bumukas ang pinto. Tumalon palabas si Ricardo. Hindi alintana ang sakit sa balikat dulot ng banggaan. Helena! Sigaw niya. Ang paligid ay tambakan ng mga sirang container van at lumang makinarya. Ang amoy ng kalawang at dagat ay nakakasulasok. Saan? Saan ang pinto? Itinuro ni Mario ang isang maliit na steel door sa gilid ng main warehouse. Doon, sir! Doon ang papunta sa basement. Tumakbo si Ricardo. Bawat hakbang ay mabigat. Parang tumatakbo siya sa putikan. Pero bago pa siya makalapit sa pinto, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Bang! Tumama ang bala sa sementadong sahig. Ilang pulgada mula sa paa ni Ricardo. Napahinto siya. Mula sa dilim, lumabas ang isang anino. Pumalakpak ito ng dahan-dahan. Bravo, Ricardo. Bravo. Si Franco. Nakatayo ito. Hawak ang isang baril. Nakangiti na parang nanonood ng isang magandang sine. Franco, nasaan ang asawa ko? Sigaw ni Ricardo. Nasa ilalim. Turo ni Franco sa sahig gamit ang nguso ng baril. Naglilinis. Alam mo naman si Helena. Ayaw niya ng marumi. Di ba? Kaya binigyan ko siya ng maraming tubig. Sa ilalim, abot bewang na ang tubig. Nanginginig na si Helena sa lamig. Ang tubig ay maitim at malangis. Biglang namatay ang ilaw. Psst! Nag-short circuit ang kuryente dahil sa tubig. Ah! Napasigaw si Helena sa dilim. Ang tanging liwanag na lang ay nanggagaling sa maliit na indicator light ng TV na nakasabit ng mataas sa pader. Umakyat na siya sa pinakamataas na estante ng cabinet. Sumisiksik siya sa kisame. Ang tubig ay patuloy sa pagtaas. Rinig na rinig niya ang galit na pagpasok nito mula sa mga vent. Ricardo? Hikbi niya. Ricardo! Noong una, akala niya ay kinalimutan na siya nito. Pero ngayon, sa bingit ng kamatayan, naramdaman niya ang katotohanan. Mahal siya nito. At kung mamamatay man siya ngayon, gusto niyang malaman ni Ricardo na napatawad na niya ito. Mahal na mahal kita, bulong niya sa dilim, habang ang malamig na tubig ay humahaplos na sa kanyang mga paa. Buksan mo ang pinto! Sumugod si Ricardo kay Franco. Wala siyang pakialam sa baril. Ang galit niya ay naging armor. Nabigla si Franco sa bilis ni Ricardo. Hindi niya inasahan na ang isang CEO na laging nakaupo sa aircon ay may ganitong klaseng lakas. Nagbuno sila. Tumalsik ang baril ni Franco. Sinuntok ni Ricardo si Franco sa mukha. Bog! Isa pa.
Bog! Para ito sa panloloko. Para ito sa pagpapaiyak kay Helena. Pero tuso si Franco. Bumunot ito ng isang switchblade mula sa kanyang binti at itinarak sa hita ni Ricardo. Ag! Napasigaw si Ricardo. Natumba siya. Ang sakit ay parang kidlat na gumapang sa buong katawan niya. Sinipa siya ni Franco sa mukha. Nakahiga si Ricardo sa semento. Lasa ang sariling dugo. Nanlalabo ang paningin. Dahan-dahang pinulot ni Franco ang kanyang baril. Lumapit ito kay Ricardo at itinutok ang nguso ng baril sa noo ng bilyonaryo. Hinihingal si Franco. Tumutulo ang dugo sa ilong. Pero nakangisi pa rin ng malademonyo. Rinig mo ba yon, Ricardo? Bulong ni Franco. Sa katahimikan ng gabi, narinig ni Ricardo ang isang tunog mula sa ilalim ng lupa. Isang muffled na sigaw at ang tunog ng tubig na punong-puno na. Plug! Blug! Huling hininga na niya yon. Sabi ni Franco habang kinakasa ang baril. Huwag kang mag-alala. Isusunod na kita para magkita kayo sa impyerno. Ipiputok na sana ni Franco ang baril nang biglang may tumunog na sirena sa di kalayuan. Wee-woo! Wee-woo! Ang tunog ng sirena ay papalapit ng papalapit. Ang pula at asul na ilaw ay nagsisimulang sumayaw sa mga dingding ng lumang bodega. Natigilan si Franco. Saglit na nawala ang tingin niya kay Ricardo at napalingon sa gate. Iyon ang pagkakataong hinihintay ni Ricardo. Kahit nakatarak ang patalim sa hita niya, kahit sumisigaw ang bawat ugat niya sa sakit, kumilos siya. Sinipa niya ang kamay ni Franco na may hawak ng baril. Bang! Pumutok ang baril sa ere. Tumalsik ito sa dilim. Hayop ka! Sigaw ni Franco. Susugurin sana niya si Ricardo, pero biglang sumulpot si Nestor at ang mga pulis mula sa likuran. Dumapa ka! Pulis! Sigaw ng mga awtoridad. Nakita ni Ricardo na tinutulak ng mga pulis si Franco sa lupa at pinupusasan. Tapos na ang laban sa labas, pero ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Binaliwala ni Ricardo ang dugo na umaagos sa binti niya. Binaliwala niya ang hilo. Gumapang siya papunta sa pintong bakal ng basement. Helena! Sigaw niya habang kinakalampag ang pinto. Mainit ang bakal. Pero sa ilalim nito, naririnig niya ang lagaslas ng tubig. Nakalock. Sir, tumabi kayo! Sigaw ni Nestor. Binaril ni Nestor ang seradura ng pinto. Bang! Bang! Sinipa ni Ricardo ang pinto. Bumukas ito. Agad na sumalubong sa kanila ang amoy ng dagat at kamatayan. Ang hagdan pababa ay wala na. Puno na ng itim na tubig ang buong basement. Walang ilaw. Tahimik. Nakakabinging katahimikan. Ilaw! Kailangan ko ng ilaw! Sigaw ni Ricardo. Inabot ng isang pulis ang flashlight sa kanya. Itinutok ni Ricardo ang liwanag sa tubig. Puro mga lumulutang na basura, unan at ang pulang bestida. Nanlaki ang mata ni Ricardo. Nakita niya ang laylayan ng damit ni Helena na lumulutang. Ang katawan nito ay nasa ilalim. Hindi. Walang pag-aalinlangan. Huminga ng malalim si Ricardo at tumalon sa maitim na tubig. Splash! Napakalamig. Para siyang tumalon sa yelo. Kumirot ang sugat sa hita niya ng madikit sa tubig alat. Parang hinihiwa siya ng libu-libong labaha. Pero hindi siya pwedeng tumigil. Nagmulat siya ng mata sa ilalim ng tubig. Malabo. Madilim. Ang flashlight na hawak niya ay parang munting alitap-tap lang sa lawak ng kadiliman. Nakita niya siya. Si Helena. Nakaluwat. Ang buhok ay parang dikya na sumasayaw sa tubig. Ang mga mata nito ay nakapikit, maputla. Kinabig ni Ricardo ang tubig. Langoy. Langoy pa. Naubusan na siya ng hangin. Sumasakit na ang dibdib niya. Hinawakan niya ang bewang ni Helena. Ang bigat. Parang hinihila sila ng tubig pababa. Patawarin mo ako, mahal. Patawarin mo ako. Gamit ang huling lakas niya, sumipa si Ricardo paitaas. Umahon sila sa ibabaw. Ha! Habol hininga
ni Ricardo. Hinila niya si Helena papunta sa hagdanan kung saan naghihintay si Nestor at ang mga rescue team. Wala siyang pulso. Sigaw ng medic nang mailapag nila si Helena sa tuyong semento. Hindi! Sigaw ni Ricardo. Tinulak niya ang medic. Ako ang gagawa. Pumatong si Ricardo sa ibabaw ni Helena. Sinimulan niya ang CPR. Pump, pump, pump. Gumising ka, Helena. Huwag mo akong iwan. Walang reaksyon. Ang mukha ni Helena ay kasing puti ng porselana. Isa pa. Binigyan niya ito ng hangin. At muling pinumpa ang dibdib. Tumutulo ang luha ni Ricardo. Humahalo sa tubig dagat na tumutulo mula sa buhok niya. Pumatak ito sa mukha ng asawa niya. Please, ibibigay ko ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, ang lahat. Bumalik ka lang. Pump, pump. Helena! Biglang gumalaw ang dibdib ni Helena. Cough, cough! Bumuga siya ng tubig. Napasandal si Ricardo. Umiiyak at tumatawa ng sabay. Buhay siya! Diyos ko, buhay siya! Agad na binalot ng mga medic si Helena ng thermal blanket. Dahan-dahang iminulat ni Helena ang kanyang mga mata. Helena! Bulong ni Ricardo. Lumapit siya para yakapin ang asawa. Nandito na ako. Ligtas ka na. Mahal na mahal kita. Aabutin sana ni Ricardo ang mukha ni Helena, pero biglang nanlaki ang mga mata ni Helena nang makita siya. Huwag! Isang matinis na tili. Buong lakas na tinulak ni Helena si Ricardo palayo. Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong saktan. Sigaw ni Helena. Sabay siksik sa sulok, yakap ang sarili na parang isang batang takot na takot. Natigilan si Ricardo. Nakabuka ang kanyang mga bisig sa ere. Mahal, ako ito. Si Ricardo? Sinungaling! Hiyaw ni Helena. Nanginginig ang buong katawan. Ang mga mata ay puno ng horror. Kasabwat ka nila. Nakita ko sa TV. Gusto mo akong mamatay. Para bang sinaksak ulit si Ricardo sa puso. Buhay nga ang asawa niya. Naisalba niya ang katawan nito mula sa tubig. Pero parang naiwan sa ilalim ng madilim na basement ang isip at puso nito. Tumingin si Helena sa kanya hindi bilang asawa, kundi bilang isang halimaw. Puti. Puro puti na naman ang nakikita ni Helena. Ang kisame, ang dingding, ang kumot. Napahawak siya ng mahigpit sa gilid ng kama. Bumibilis ang paghinga niya. Nasa loob na naman ba siya ng soundproof na kwarto? Babalik na naman ba si Franco para ipakita sa kanya ang sarili niyang libing? Helena. Isang boses ang tumawag sa kanya. Mababa, malambing. Pero para kay Helena, tunog ito ng isang patalim na kumikiskis sa basag na salamin. Lumingon siya. Nakaupo si Ricardo sa tabi ng kama. Hawak nito ang kamay niya. Mabilis pa sa kidlat na binawi ni Helena ang kanyang kamay. Inilagay niya ito sa ilalim ng unan, parang itinatago mula sa isang magnanakaw. Huwag mo akong hawakan, bulong ni Helena. Ang lalamunan niya ay tuyot at masakit. Mahal, nasa ospital ka. Ligtas ka na, sabi ni Ricardo. Kitang-kita ang pangingitim sa ilalim ng mga mata nito. May benda rin ito sa braso at sugat sa pisngi. Wala na si Franco. Nakakulong na siya. Tinitigan siya ni Helena. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang yumakap sa asawa niya at umiyak. Pero sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang video sa TV. Si Ricardo, nakatayo sa harap ng kabaong, umiiyak. Pero sabi ni Franco, peke ang lahat. Sabi ni Franco, masaya si Ricardo na wala na siya. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang lalaking nasa harap niya ngayon na mukhang nag-aalala o ang lalaking napanood niya sa screen na naglilibing sa kanya habang humihinga pa siya? Hindi ko alam kung ano ang totoo. Garalgal na sabi ni Helena. Tumulo ang luha niya pero hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagod. Pagod na siyang mag-isip. Pagod na siyang matakot. Doc! Doc!
Sigaw ni Ricardo, tinatawag ang doktor sa labas. Pumasok ang isang doktor na may edad na kasama ang dalawang nurse. Chinek nila ang vitals ni Helena. Mabilis ang tibok ng puso nito. "Mrs., huminga po kayo ng malalim," utos ng doktor. Tumingin ang doktor kay Ricardo at seninyasan itong lumabas muna ng kwarto. Pero umiling si Ricardo. "Hindi ko iiwan ang asawa ko." "Ricardo, please!" Mahinang sabi ni Helena. Hindi siya makahinga kapag nasa paligid ang asawa niya. Ang mukha ni Ricardo ay nagpapaalala sa kanya ng Bartolina. Ang tubig na umaakyat, ng video ng libing. Napansin ito ng doktor. Hinawakan niya sa balikat si Ricardo at dahan-dahang iginiya palabas. Sa labas ng pinto na may maliit na salamin, nakita ni Helena na nag-uusap sila. Nakita niyang napahawak si Ricardo sa ulo, parang batang pinapagalitan, parang batang nawawalan ng pag-asa. Ilang sandali pa, bumukas ulit ang pinto. Pero hindi si Ricardo ang pumasok. Isang batang babae. Maliit, payat, at may suot na malaking t-shirt na halatang bigay lang ng ospital. Si Maya. Dahan-dahang lumapit ang bata sa kama. May hawak itong paper bag. "Ma'am Helena?" Bati ng bata. Kumunot ang noo ni Helena. "Sino ka?" "Ako po si Maya," sagot ng bata. "Anak po ako ni Mario, yung driver nyo." Nanigas si Helena. Mario, ang isa sa mga dumukot sa kanya. Akmang sisigaw sana si Helena para tumawag ng nurse, pero mabilis na nagsalita si Maya. "Huwag po kayong matakot. Kakampi po ako. Ako po ang nagsabi kay Sir Ricardo na wala kayo sa kabaong." Natigilan si Helena. "Ikaw?" Tumango si Maya. Binuksan niya ang paper bag at inilabas ang isang bagay. Ang manyikang porselana. Basag na ito. Wala na ang kamera sa mata. Puno ng gasgas. "Ito po ang nilibing nila," sabi ni Maya. Inilapag ang manyika sa kama. "Nakita ko po si Sir Ricardo nung binuksan niya ang kabaong. Nakita ko po kung paano siya umiyak noong nalaman niyang wala kayo doon. Galit na galit po siya. Hindi sa inyo, kundi sa mga kumuha sa inyo." Tinitigan ni Helena ang manyika. Ito ang kapalit niya. Ito ang bangkay niya. Hinawakan niya ang basag na mukha ng manyika. Sabi ni Franco. Simula ni Helena, nanginginig ang boses. Sabi niya, masaya si Ricardo na wala na ako. "Sinungaling po ang bad guy," madiin na sabi ni Maya. Ang mga mata ng bata ay puno ng sinseridad na hindi kayang pikein. "Nakasama ko po si Sir Ricardo sa paghahanap sa inyo. Sinagasaan niya ang gate. Tumalon siya sa tubig kahit may sugat siya. Mahal na mahal ka po niya, ma'am. Kitang-kita ko po." Napapikit si Helena. Ang salita ng isang bata laban sa mga kasinungalingan ni Franco. Gusto niyang maniwala kay Maya, pero ang puso niya ay parang basag na salamin na hindi pa kayang buuin. Ang trauma ay hindi basta-basta nawawala dahil lang sa isang kwento. Pumasok ulit si Ricardo. Nakita niyang kausap ni Helena si Maya. May kaunting pag-asa sa mukha ni Ricardo. "Helena?" Tawag niya ulit. Tumingin si Helena sa asawa niya. Nakita niya ang benda sa hita nito. Ang sugat na nakuha nito sa pagligtas sa kanya. Nakita niya ang pagmamahal. Pero sa ngayon, ang pagmamahal na yon ay masakit. Masyadong mabigat. "Ricardo," sabi ni Helena. Walang emosyon ang boses niya. "Yes, mahal?" Lumapit si Ricardo, handang yumakap. Inangat ni Helena ang kanyang kamay para pigilan ito. "Salamat sa pagligtas sa akin," sabi niya. "Pero hindi ko pa kaya." "Anong ibig mong sabihin?" "Sa tuwing nakikita kita, naaalala ko ang kabaong. Naaalala ko ang video. Naaalala ko na namatay na ako." Bumagsak ang balikat ni Ricardo. "Helena, peke yon. Nandito ako. Buhay tayo." "Alam ko." Tumulo ulit ang luha ni Helena. "Pero ang Helena na kilala mo, naiwan na siya sa ilalim ng tubig.
Hindi ko pa siya nahahanap ulit. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang gawin ito para sa sarili niya. Umalis ka muna, Ricardo. Parang awa mo na. Kailangan ko ng panahon na ako lang mag-isa. Huwag mo muna akong dalawin. Para bang sinampal si Ricardo. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa saksak sa hita niya. Pero tumango siya. Kung ito ang kailangan ng asawa niya para gumaling, ibibigay niya. Okay, bulong ni Ricardo. Basag ang boses. Okay, maghihintay ako kahit gaano katagal. Hinalikan niya ang noo ni Helena, isang mabilis at magaan na halik, at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Nang magsara ang pinto, niyakap ni Helena ang basag na manyika at doon pa lang siya humagulgol ng malakas. Ang pag-iyak ng isang taong ligtas na, pero wasak na wasak. Isang buwan na ang nakalipas. Wala sila sa mansyon sa Manila. Masyadong maraming multo ang bahay na yon. Masyadong maraming alaala ng pagiging perfect couple na hindi naman totoo. Nandito sila ngayon sa rest house ng pamilya sa Tagaytay. Tahimik. Malamig ang hangin. Malayo sa ingay ng negosyo at media. 4:00 ng hapon. Nasa hardin si Ricardo. Hindi siya nakasuot ng suit. Nakasuot lang siya ng lumang puting t-shirt at maong. Ang mga kamay na sanay sa pagpirma ng tseke at kontrata ay puno ngayon ng lupa. May paltos na ang kanyang mga palad. Masakit ang likod niya. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo, pababa sa kanyang panga. Pero hindi siya tumigil. Binubungkal niya ang lupa para taniman ng mga bagong rosas. Hindi puting rosas. Ayaw na niya ng puti. Puti ang kulay ng libing. Puti ang kulay ng ospital. Pula. Dilaw. Pink. Mga kulay ng buhay. Sir Ricardo, okay lang po ba kayo? Tanong ni Maya. Nakaupo ang bata sa ilalim ng puno ng mangga, nagbabasa ng libro. Nakauniporme na ito. Pinag-aral siya ni Ricardo sa isang private school sa malapit bilang tupad sa pangako niya kay Mario na ngayon ay nakakulong pero payapa ang loob na nag-aaral ang anak. Ngumiti si Ricardo, pinunasan ng pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang maruming kamay. Ayos lang ako, Maya. Mas gusto ko to kaysa nakaupo sa opisina. Totoo iyon. Sa bawat pagbungkal ng lupa, parang binubungkal din niya ang mga pagkakamali niya sa nakaraan. Dati, kapag nag-aaway sila ni Helena, bibili lang siya ng mamahaling bago alahas. Problem solved. Ganoon ang tingin niya sa pag-ibig, transaksyon. Pero ngayon, alam na niya, hindi nabibili ang tiwala. Hindi nabibili ang paghilom. Kailangan itong pagtrabahuhan. Tumingala siya sa bintana sa ikalawang palapag. Ang kwarto ni Helena, nakita niyang gumalaw ng kaunti ang kurtina. Nanonood siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. 1 buwan na silang magkahiwalay ng kwarto. Siya sa guest house sa baba, si Helena sa main house. Ang tanging komunikasyon nila ay ang mga sulat na iniiwan niya sa tapat ng pinto nito tuwing umaga kasabay ng almusal. Hindi niya ito minamadali. Tumayo si Ricardo at pinagpag ang kanyang pantalon. Tapos na ang taniman para sa araw na ito. Kinuha niya ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Medyo nalukot ito, pero nandoon ang laman ng puso niya. Lumapit siya sa pinto ng main house. Ipapataong lang sana niya ito sa mesa sa labas, gaya ng nakagawian. Pero biglang bumukas ang pinto. Natigilan si Ricardo. Ang kamay niya ay nakabitin sa ere, hawak ang sulat. Si Helena. Nakasuot ito ng simpleng puting bestida, walang makeup, nakalugay ang buhok. Medyo payat pa rin ito, pero bumalik na ang kulay sa kanyang mga pisngi. Parang tumigil ang mundo ni Ricardo. Ito ang unang beses na hinarap siya nito nang malapitan simula nung insidente sa ospital. Ha, Helena! Nauutal na bati ni Ricardo. Agad niyang itinago ang maruming kamay sa likod niya. Nahihiya siya. Gusto niyang maging presentable sa harap ng asawa niya. Pero amoy lupa at pawis siya ngayon. Sorry, mabilis na sabi ni Ricardo, umatras ng kaunti. Iiwan ko lang sana to. Ha, hindi ko alam na gising ka na.
Aalis na ako. Baka maamoy mo pa ako. Tumalikod na siya para umalis. Ricardo. Huminto siya. Ang boses ni Helena, hindi na ito matalim. Hindi na ito takot. Malambot na ito. Parang ang hanging amihan ng Tagaytay. Lumingon si Ricardo. Nakatingin si Helena sa mga kamay niyang puno ng lupa. Tapos ay tumingin sa garden na puno ng mga bagong tanim na rosas. Nakita niya ang pagod sa mukha ng asawa niya. Nakita niya ang effort. Dahan-dahang inabot ni Helena ang sobre mula sa kamay ni Ricardo. Binuksan niya ito. Isang simpleng note lang ang laman. Kahit gaano katagal, hihintayin kong bumukas ulit ang pinto. Napangiti ng tipid si Helena. Isang totoo at munting ng ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Mainit sa labas, sabi ni Helena. Binuksan niya ng mas malaki ang pinto. At nagtimpla ako ng iced tea. Iced tea, sobra ang nagawa ko. Baka gusto mong makihati? Parang nanalo sa loto si Ricardo. Ito na. Ito na ang hinihintay niya. Gusto ko. Gustong gusto ko. Sagot niya, halos mapiyok sa tuwa. Maghugas ka muna sa gripo sa labas, biro ni Helena. Ayaw kong magkalupa ang sahig ko. Tumawa si Ricardo. Yes, ma'am. Nang hapong iyon, naupo sila sa veranda. Walang mabibigat na usapan. Pinag-usapan lang nila ang panahon, ang mga bulaklak, at ang pag-aaral ni Maya. Pero sa mga simpleng kwentuhan na yon, naramdaman nilang pareho na nagsisimula nang tumubo ulit ang ugat ng kanilang pagsasama. Mas matibay, mas malalim. Mabigat ang hangin sa loob ng korte. Amoy luma ang kahoy ng mga upuan. Rinig na rinig ang bulungan ng mga tao, ang click ng mga kamera ng media sa labas ng bintana, at ang kaluskos ng mga papel. Nakaupo si Helena sa unahan. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na suit, ang kulay ng kapayapaan, pero kulay din ng dagat na muntik nang pumatay sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Naramdaman niya ang mainit na palad na humawak sa kanya. Nandito lang ako, bulong ni Ricardo sa tabi niya. Mahigpit ang hawak nito, parang sinasabing hindi kita bibitawan kahit anong mangyari. Huminga ng malalim si Helena. Tumingin siya sa kabilang panig ng kwarto. Nandoon si Franco, nakaposas. Naka-orange na uniforme ng bilanggo. Malayo na ang itsura nito sa makisig na negosyanteng kilala niya. Bagsak ang balikat, magulo ang buhok, at nangingitim ang paligid ng mata. Pero nang magtama ang paningin nila, ngumisi pa rin ito. Isang ngisi na puno ng lason. Sinusubukan pa rin siyang takutin. Dati, baka umiwas na ng tingin si Helena. Dati, baka nagtago na siya sa likod ni Ricardo. Pero hindi na ngayon. Tinitigan niya si Franco pabalik. Hindi siya kumurap. Siya ang unang nagtaas ng kilay na para bang sinasabing hanggang dyan ka na lang. All rise! Sigaw ng court clerk. Pumasok ang huwes. Nagsimula ang paglilitis. Mabilis ang mga pangyayari. Inilatag ng abogado ni Ricardo ang lahat ng ebidensya, ang CCTV footage, ang testimonya ni Mario, ang recording sa cellphone, at ang basag na manika. Pero alam ni Helena na hindi sapat ang mga papel at video. Kailangan nilang marinig ang boses niya. Tinatawagan ng prosekusyon si Mrs. Helena de la Vega. Anunsyo ng abogado. Tumayo si Helena. Bawat hakbang papunta sa witness stand ay mabigat. Parang may bakal sa kanyang mga paa. Ang bawat pares ng mata sa loob ng korte ay nakatusok sa kanya. Umupo siya. Nanumpa sa Biblia. Mrs. de la Vega, simula ng abogado. Maari mo bang sabihin sa korte kung ano ang sinabi sa iyo ng akusado nung ikaw ay bihag niya? Pumikit si Helena. Bumalik ang alaala. Ang amoy ng amag. Ang lamig ng tubig. Ang video ng sarili niyang libing. Sinabi niya. Nanginginig ang boses ni Helena. Huminto siya sandali. Tumingin siya kay Ricardo. Tumango ito. Tumuwid ng upo si Helena.
Inayos niya ang mikropono. Sinabi niya na wala akong kwenta. Malinaw at matapang na sagot ni Helena. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong korte. Sinabi niya na isa lang akong palamuti sa buhay ng asawa ko, na mas mabuti pang mamatay na lang ako dahil wala namang makakaalala sa akin. Nagbulungan ng mga tao, napailing ang huwes. At naniwala ka ba? Tanong ng abogado. Tumingin si Helena ng diretso kay Franco. Nakita niyang nawala ang nangisi sa mukha nito. Napalitan ito ng pagkairita. Noong una, oo, sagot ni Helena. Dahil iyon ang gusto niyang iparamdam. Iyon ang laro niya. Ang patayin hindi ang katawan ko, kundi ang kaluluwa ko. Tumulo ang luha sa mata ni Helena, pero hindi siya humikbi. Hinayaan lang niya itong dumaloy bilang tanda ng kanyang pinagdaanan. Pero nagkamali siya. Patuloy ni Helena. Dahil sa dilim na yon, nahanap ko ang sarili ko at nalaman ko na hindi ako biktima. Ako ay isang survivor. Objection! Sigaw ng abogado ni Franco. Being emotional is not evidence. Overruled, madiin na sabi ng huwes. Biglang tumayo si Franco. Namumula ang mukha. Sinungaling! Sigaw ni Franco, nagpupumigla sa mga pulis. Baliwang babaeng yan. Tingnan niyo siya. Sira ang ulo niya. Nagkagulo sa korte. Pinukpok ng huwes ang gavel. Bang! 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 Order in the court! Sa gitna ng ingay, nanatiling kalmado si Helena. Tinitigan niya ang nag-aalburutong si Franco na parang isang batang nagtatantrum. Ofo, Franco? Sabi ni Helena sa mikropono. Sapat para marinig ng lahat at tumahimik sila. Nasira ako. Nabaliw ako sa takot. Pero ang kaibahan natin, ako kaya kong buuin ulit ang sarili ko. Ikaw? Habang buhay kang mananatiling bulok sa loob. Natigilan si Franco. Wala siyang masabi. Hinila siya ng mga pulis pabalik sa upuan. Sa sandaling iyon, alam na ni Helena ang hatol. Hindi na niya kailangan pang hintayin ang sasabihin ng huwes. Nanalo na siya. Isang oras ang lumipas. Guilty. Ang salitang yon ay parang musika. Reclusion perpetua. Habang buhay na pagkakakulong, paglabas ng korte, sinalubong sila ng dagat ng mga reporter. Ma'am Helena! Ma'am Helena! Anong pakiramdam na nakakuha kayo ng hustisya? Babalik na po ba kayo sa pagiging socialite? Anong plano niyo ngayon? Hindi sumagot si Helena. Yumakap lang siya sa bewang ni Ricardo at naglakad sila papunta sa sasakyan. Ang mga flash ng kamera ay parang mga bituin na lang sa langit na hindi na nakakasakit sa mata. Pagpasok sa kotse, tahimik ang lahat. Sumandal si Helena sa balikat ni Ricardo. Pagod na pagod siya, pero magaan ang pakiramdam. Tapos na! Bulong ni Ricardo. Hinalikan niya ang buhok ng asawa. Pwede na tayong bumalik sa dati. Magbabakasyon tayo. Sa Paris, sa Maldives, kahit saan mo gusto. Umiling si Helena. Umayos siya ng upo at humarap sa asawa. May apoy sa mga mata niya na ngayon lang nakita ni Ricardo. Hindi ito galit. Ito ay passion. Hindi, Ricardo. Hindi na tayo babalik sa dati. Sabi ni Helena. Kumunot ang noo ni Ricardo. Anong ibig mong sabihin? Hinawakan ni Helena ang kamay ng asawa. Ayoko nang maging Mrs. De La Vega lang na palamuti sa mga party. Ayoko nang mag-shopping habang ikaw ay nasa opisina. Bumuntong hininga siya, puno ng determinasyon. Gusto kong gamitin ang perang nakuha natin sa Daños Perjuicios mula kay Franco. Gusto kong magtayo ng isang foundation para sa mga babaeng dumanas ng trauma, para sa mga tulad ko, at para sa mga batang tulad ni Maya. Natigilan si Ricardo, tinitigan niya ang asawa. Ito na ang bagong Helena at mas mahal niya ito kaysa sa dati. Seryoso ka? Tanong ni Ricardo. Seryoso ako, sagot ni Helena. At kailangan ko ang tulong mo, hindi bilang financier, kundi bilang partner ko. Sasama ka ba sa akin? Ngumiti si Ricardo. Isang nangiti ng paghanga.
Kahit saan, Helena. Kahit saan. 1 taon. Mabilis lumipas ang panahon. Parang kailan lang. Ang pangalan ni Helena ay laman ng mga balita tungkol sa isang trahedya. Tungkol sa isang libing na walang laman. Pero ngayon, ibang headline na ang nakasulat sa tarpaulin na nakasabit sa harap ng bagong gusalin sa Quezon City. Grand Opening, Maya's Light Foundation. Mainit ang sikat ng araw, pero hindi ito nakakapaso. Masarap ito sa balat, parang yakap ng bagong pag-asa. Pumalakpak ang daan-daang tao nang gupitin ang pulang ribon. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Helena. Hindi na siya nakasuot ng itim. Suot niya ay isang dilaw na bestida na sumasabay sa ihip ng hangin. Ang buhok niya ay maikli na, isang simbolo ng pagputol sa bigat ng nakaraan. Sa tabi niya ay si Maya. Hindi na ito ang batang gusgusin na sumugod sa sementeryo. Matangkad na ito ngayon, malinis ang pananamit, at may suot na ID bilang head volunteer. Ang mga mata ng dalagita ay nagniningning sa tuwa. Kinuha ni Helena ang mikropono. Tumahimik ang paligid. Noong 1 taon, panimula ni Helena, ang boses niya ay buo at matatag. Akala ko, katapusan na ng kwento ko. Inilagay ako sa dilim. Pinasukang maniwala na wala akong halaga. Tumingin siya sa mga babaeng nakaupo sa first row, mga biktima ng pang-aabuso, mga survivors na tinutulungan ngayon ng foundation. Pero sa dilim na yon, may natutunan ako. Hindi mo kailangan maghintay na may sumagip sa'yo. Minsan, kailangan mong maging sarili mong bayani hanggang sa dumating ang tulong. Nagpalakpakan ulit ang mga tao. May mga nagpupunas ng luha. Sa isang sulok, nakasandal si Ricardo sa pader, nakangiti habang pinapanood ang asawa. Wala siyang hawak na cellphone, wala siyang kausap na investor. Ang schedule niya ngayong araw ay para lang kay Helena. Naalala niya ang araw ng libing, ang bigat ng kabaong na walang laman. Ang pakiramdam na parang siya ang pinakamahirap na tao sa mundo kahit puno ng pera ang bangko niya. Ngayon, habang pinapanood niya si Helena na tumatawa at yumayakap kay Maya, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamayamang lalaki sa buong mundo. Bumaba si Helena sa stage at lumapit sa kanya. "Pagod ka na?" tanong ni Ricardo. Inabutan ng asawa ng tubig. "Hindi." Umiling si Helena, pero sumandal siya sa dibdib ni Ricardo. "Ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong klaseng lakas." "Proud na proud ako sa'yo," bulong ni Ricardo. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ni Helena. "At ako naman proud sa'yo," sagot ni Helena. Tumingala siya sa asawa. "Alam ko kung magkano ang tinanggihan mong deal para lang makapunta dito ngayon." Nagkibit balikat si Ricardo. "Pera lang yon. Kikitain ko ulit yon. Pero ang makita kang nakangiti ng ganyan, wala yang presyo." Naglakad sila palayo sa ingay ng party. Pumunta sila sa maliit na garden sa likod ng foundation. Dito, tahimik. Ang langit ay nagiging kulay kahel na dahil sa papalubog na araw. Naupo sila sa isang bench. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Helena. Napansin niya ang peklat sa pulso ng asawa, mga sugat mula sa pagkakatali noon. Dati, tuwing nakikita niya ito, nakakaramdam siya ng guilt. Pero ngayon, tinitingnan niya ito bilang tanda ng katapangan. "Naalala mo ba yung manika?" biglang tanong ni Ricardo. Tumango si Helena. "Yung basag na porselana." "Itinago ko yon," pag-amin ni Ricardo. Nagulat si Helena. "Bakit, Tait?" "Akala ko tinapon mo na." "Nasa safe ko sa opisina," sabi ni Ricardo. Tumingin siya sa malayo. Gusto ko siyang makita araw-araw para ipaalala sa akin na ang buhay ay babasagin, na kailangan kitang ingatan, hindi bilang isang display, kundi bilang taong mahal ko. Napangiti si Helena. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Ricardo. "Wala na ang manika, Ricardo. Ako na to. Totoo. Sugatan man, pero buo pa rin." Ipinatong ni Helena ang ulo niya sa balikat ng asawa. Sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw.
Hindi ito katapusan ng araw para sa kanila. Ito ay simula pa lamang. Ang bangungot ng nakaraan ay nabaon na kasama ng walang laman na kabaong. At ang kinabukasan nila ay kasing liwanag ng mga bituin na nagsisimula nang sumilip sa langit. Uwi na tayo? Tanong ni Ricardo. Oo, sagot ni Helena. Uwi na tayo. Tumayo sila, magkahawak kamay, at naglakad pabalik sa liwanag. Handa nang harapin ang bago nilang buhay na magkasama.